Pagkahatid sa mga binan sa airport, inihatid siya ni Alvin sa mansyon. Subalit dito bumaba ng kotse. Ganon din sa Leah. Hindi ka ba bababa, Leah? Tanong niya sa dalaga na manatili tong di kumikilos. Magpapatid ako kay Alvin sa parlor, Ann. You go ahead. Walang kibang lumabas ng dalaga ng sasakyan. Muli, sinara ni Alvin ang pintuan ng kotse at saka babalik sa loob. Di na hinintay ni Ann na mawala sa paligya ang kotse at nagmamadaling pumanhik sa silid. Hindi niya malaman kung paano ubusin ang oras. Masisiraan siya ng bait kaya isip kung saan patungo ang dalawa at kung totoong kutob niyang may relasyon ng mga ito. Damn you, Alvin! Pagalit niyang pinukbok ang unan. Bakit di si Leah ang pinakasalan mo? Bakit kinunong mo ko sa ganitong uri ng kalagayan? Di niya na malayan umiiyak na siya sa galit. Gabi na nang umuwi si Alvin kasama pa rin si Leah. Tulad ng sinundang gabi para silang estranghero sa isa't isa sa kama. At kahit sa araw napaka-formal ng pakikitungo nito sa kanya at kung kailan hindi pinuwersa sa kanya ni Alvin ang obligasyon niya dito, tsaka naman siya nagagalit at nagtataka. Isang lunggong patuloy ang ganong pakikitungo ni Alvin sa kanya. Di nakatagal si Ann. Alam kong hindi ka patulog, Alvin. Gusto kong mag-usap tayo? Tumihaya ang lalaki. What about? Alam mo ba kung anong oras na? Hindi ba dapat ipagpabukas yan? Inaantok nitong sabi. Hindi. Matigas niyang sabi. Alright, speak up. Bago nasagot ni Alvin at sa nakikita niya sa mukha nito, gusto niyang panghinaan ng loob. Why are you so different this last few days? Sinabayan niya ito ng buntong hininga upang maalis ang kaba. Tumaas ang kilid ni Alvin. Linawin mo. Tuloy nang lumakas ang kabog ng dibdib ni Ann sa tono ng asawa. Bumalik sa higaan at naupo sa gilid ng kama. Oh, I don't know how to say it. Kalimutan mo na lang. She said in frustration. Isang tinatamad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Inabot ito ang batok niya at banayad na hinila. Tulad ng di kita inaasikaso nitong mga huling araw. Do you want me, babe? His voice husky and seductive. Kailapit-lapit ang mukha nito sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tigas niyang tanggi at tinulak ang asawa. Sa harap ng mga katulong para akong bisita dito kung pakitunguhan mo. Parang kayo niya mag-asawa. Gusto niyang idagdag? Bigyan natin ng remedyo yan. Wika nito and kissed her kasabay ng pagtatanggal nito sa nightgown niya. Bitiwan mo ako, ano ba? Stop it, Ann, and enjoy tonight. Mapapahiya ka lang kung patuloy ko dyan sa kalokohan mo. I know you want me. Damn you, Alvin. Tumigil siya sa pagpalag dahil napapahiya siya dahil totoong sinasabi nito. She tried to remain passive and unresponsive pero dito magal na isang minuto ang tila pagiging bato niya. Muli nadarang siya sa ginagawa ng asawa at muli, dinala siya nito sa isang lugar na kung saan sila lang ang tao sa mundo. At muli gusto niyang kasuklaman ang sarili nang bumalik sa normal ang katawan at isip niya. Alam kong naiinip ka dito sa bahay. Bukas pasasamahan kita kay Leah para makapag-shopping kayo. Ani Alvin makalipas ng ilang sandali. Kissed her goodnight and closed its eyes habang nakayakap sa kanya mga braso. She gritted her teeth. Pasasamahan pa siya kay Leah, hindi bali ng tiisin niya na isuot ang mga luma niyang damit. Nang magising siya kinabukasan wala ng asawa. Tinanghali siya ng gising dahil sa puyat at kakaisip sa sitwasyon. Nababaan niya sa breakfast room si Leah. Good morning. Bati ng dalaga na nakangiti. Join me. Nagbilin nga pala si Alvin na samahan kita ngayon mag-shopping. Oh, don't bother. Ani ang naupo at tinampot ng tasa, sirinian ng mild brewed coffee. Wala akong balak mag-shopping. Come on, Ann. Protesta nito at napatas ang kilid niya sa ginamit itong pangalan. She was being friendly and familiar. Gusto ko mag-shopping tayo at samahan kang mamili. Alalahanin mong pinangako ako ni Alvin na bilhin ng gusto ko pag sinamahan kita. I'll forget that pag hindi tayo lumakad ngayon. Naguluhan siya sa sinabi nito. Surely hindi nito hahangarin ng anumang bagay na pinangako ni Alvin dahil kayang-kaya nitong hingin sa asawang 10 doble man noon. Kung ano man yun. Alright, magsa-shopping tayo? Parang bata niyang sang-ayon. Bakit nga pala hindi ka umuwi ng Baguio? Di niya maiwasang itanong. You sounded rude na para bang tinataboy mo ko. Lumabi ang dalaga. Pero sasagutin ko pa rin yan. Hindi gusto ni Alvin ang umuwi pa ako. Nanlalaki ang mga mata niya noon. Bakit? Nagkibit ng balikat sa Leah. Siguro para may makasama ka dito. To hell with you both. Hiyaw ng isip niya. Napaka-istubi niya kung paniniwalaan na yon. Ang sumunod na kalahating araw ay inubos ng dalawang babae sa pag-iikot sa kanilang department store.
Kung hindi lamang sa pahapyaw na pagkukwento ng dalaga tungkol sa mga bagay na alam nito kay Alvin at ang pagpapahiwatig nito na marelasyon silang dalawa, totoong mag-e-enjoy sana siya sa shopping nilang iyon. And she wanted to hate pero hindi niya magawang panatiliin sa dibdib niya yon. Likas itong palakaibigan sa tansya ba ay walang mali siya. Hindi niya magagawang panatilihin sa loob sa dibdib niya iyon. Likas itong palakaibigan at tansya ba niya ay walang mali siya. Ang mga sinasabi, lamang iniisip niyang baka isa ito sa mga tricks ng dalaga upang mapanatag ang loob niya. Nang gabing yon, tumawag si Alvin at nagsabi, may ida-dine out ng mga kliyente. Pagod din siya sa pag-shopping ni Leah kaya't maaga siyang natulog. Subalit naalimpungatan at nagising siya ng bandang 7:30 ng gabi. Nilingan niya ang tabi. Wala pa rin si Alvin. Sinulyapan niya ang bintana at nalimutan niya na isara at hindi niya nabuksan ang aircon bago matulog. Hindi naman kasi mainit. Tumayo siya upang isara na ang bintana at buksan ang aircon nang maaninag niya sa baba na may swimming pool ang asawa at si Leah. Nag-uusap ang mga ito at nakakbay si Alvin sa dalaga. Yon marahil ang dahilan kaya nagising siya. Hindi niya gustong manubok at makinig pero yon ang ginagawa niya. Ayoko na, Alvin. Nahihirapan ako sa ginagawa nating to. Ang mabuti pa ay umuwi na lang ako ng Baguio bukas. I'm asking you for a little more time, Iha? Narinig niyang sabi ng asawa. Nakakahalata na ang asawa niya at ayokong gawin to sa kanya. I kind of like her, naive and so trusting. I want you here. Kailangan kita. Please, do this only for my happiness. Napasingha pa si Ann. Nagsumama ang asawa niya. Never niyang kinaringgan ang ganong tono si Alvin sa kanya. Hindi na niya hinintay pa ang isasagot ni Leah. Mabilis siya bumalik sa kama at dumapa at umiyak. Naive, ha? Gising niya nang pumasok sa silid si Alvin. Pumasok sa banyo at naligo. Pagkatapos naupo sa tabi niya. She finds sleep. Naramdaman niya na may dumantay ang mga kamay nito sa mga balikat niya. Banayad siyang tinagilid at hinagkan sa mga balikat. Ann? Bulong nito. His lips brushing her shoulder blade, sensually. Napahinga si Ann. How she missed it. Pero tumatangging bumigay ang pride niya, lalo na sa narinig niya minutes ago. Ano ka ba naman, Alvin? Do you really have to wake me up para lang dyan sa lust mo? Baling niya rito at sinabayan pa ng hikab. Sa liwanag ng lampshade nakita niyang pagtiim ng mukha ng asawa. Asawa kita, Ann, at magagawa kong gawin sa iyong gusto kong gawin anumang oras? Nang walang konsiderasyon. Alam kong binili mo ako, Alvin. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat ng pagkakataon. Kahit ang katulong may oras ng pahinga. Ano bang pinagsasabi mo? Pagalit nitong sinabi. Do I have to use force again? Minsan gusto kong isipin kung gusto mong ganong uri ng laro. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Sa pagkakataong to niya tatanggihan ang mga gagawin ng asawa but this time she would die. Kaya tugunin ang mga ginagawa nito. He kissed her, teased her, seduced her. His lips brushing her tulad ng isang balahibong inihahaplos sa katawan niya. At gusto na niyang bumigay pero pilit niyang sinasaksak sa isip niya ang naulinigang pag-uusap ng asawa at ni Leah sa may swimming pool. At sapat na yon para anumang init na gumagapang sa katawan niya ay nahalinhan ng galit. Binili siya, maltreated into submission to his lust. Pinagkumbaba ng ipaamin ito sa kanya na kailangan niya ito pero hindi niya matanggap na pagtatawanan siya at pagtataksilan. Lalong hindi niya kayang tanggapin, kinaawaan siya ng kapwa niya babae. Why are you so cold? Para kang estatwa. Kitang-kita niyang pag-aapoy ng mga mata nito sa galit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ann. She almost submitted herself again. Bakit, Alvin? Hindi ba kayang tanggapin ng ego mo na hindi ako nagre-react sa ginagawa mo? Patuyan niyang sinabi. Liwag can be disgusting, my dear husband. At iyan ang nararamdaman ko sa iyo ngayon. Hindi ka naman dating ganyan. Kung apoy na totoong nilalabas ng mga mata nito, ay nasunog na siya. Young and inexperienced. Kahit naman sino siguro, you are a master seducer. Pero hindi ka na mauulit ang mga nangyari noon. Alvin, pero ano ba naman ang pinagsisintir mo? Hindi naman ako tumatanggi, hindi ba? Nasa iyo ng lahat ng karapatan na gawin ang gusto mong gawin sa katawan ko. Binili mo yan, 'di ba? Pero hindi mo kasamang nabili ang damdamin ko. Akin 'yon, Alvin.
Hindi siya nagtaas ng tinig pero kasing lamig yun ng yelo. Binalya siya nito pabalik sa kama. Pagkatapos ay tumayo. Wala pa akong sinaktang babae sa buhay ko, Ann. Pero sa pagkakataong to, I feel like strangling your beautiful neck. You were a virgin when I took you first. Pero nakuha mong ilagay yung sarili mo, freely, completely, in wild abandonment. Kung di sana ganun baka maniwala pa ako sa sinabi mo. You are playing a new game. Kung ano man yon, I will be damned. Binagsak nito ang pinto ng banyo. Tanghali na siyang nagising kinabukasan dahil di naman siya natulog ng buong magdamag at inubos niya sa kaiiyak. Pinagsisihan niya ang sinabi ng asawa. Si Alvin ewan niya kung saan silid nagpapalipas ng gabi. Wala na rin si Alvin pagkagising niya. Inabutan siya ni Leah na nasa ibaba at nararoon ang maleta. Inihintay lamang kitang magising. I couldn't leave without saying goodbye. It would be impolite. Wika ng dalaga. Hindi mo naman kailangang magpaalam sa akin. Malamig niyang tugon. Ann, si Leah na hindi malaman ang sasabihin. Itinaas niya ang mukha. Nasa mukha ni Leah ang awa sa kanya. And she hated her for that. Goodbye, Leah. Pagkasabi noon ay lumakad siya papasok sa dining room. Si Leah pinadala na sa maid ang maleta at nagpatid sa driver sa estasyon ng bus. Talo pa ng kanyang invisible nang dumating si Alvin kinagabihan. Hindi siya nito pinapansin. Hindi rin to natulog sa silid nila. Maaga siyang nagising kinabukasan kahit na magdamag halos silang hindi nakatulog. Nasa library si Alvin dahil bagyang nakabukas ang pinto at nasulya pa niya roon. Marahan niyang tinulak ang pinto pabukas. Gusto kitang makausap. Aniya na pinigil ang paghugot ng hininga sa nakikita niyang mukha ng asawa. Nakangalumata ito at sa tansya niya ay hindi na umalis dito mula pa kagabi. Nangitim ang paligid ng mukha at ng balbas na hindi naaahit. Nasa tabi nitong isang umuusok na kape at sigarilyo sa ashtray. Kung gusto mo makipagtalo, ipagpaliban mo, Ann. Kasing lamig ng yelong tinig nito at nangiwi siya ng lihim. Bakit ba nakakadarama siya ng pagnanais na hawakan ang mukha nito at pawiin ang anumang hapis na meron doon? Dito ka ba nagpalipas ng magdamag? Halos walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Hindi ka pumasok dito para alamin kung saan ako natulog. He snapped. Anong gusto mo? Kinabahan siya sa tono nito at wala siyang naisip sabihin kundi gusto ko lang humingi ng permiso na umuwi muna sa San Marcos. Marahas ang pag-akyat ng mukha ni Alvin patungo sa kanya. Akma itong magsasalita at alam niyang hindi ito papayag sa binabad siya ng mukha pero inunahan niya. Please, Alvin. Kahit isa o 2 araw lang, babalik din ako. Nagsusumamo ang tinig niya. Tama nga yatang umuwi na muna siya at bigyan ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Hindi niya naalamang gagawin at nalilito na rin siya sa sariling damdamin. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi niya maintindihan ang binabadya ng mga mata ng asawa. Alright, ipapahatid kita sa driver. May tono ng pagsuko ang tinig nito na ikinakaba ni Ann. Bakit kay dali siyang payagan nito? Bakit nakadarama siya ng panlulumo? Sa pagpayag ni Alvin na umalis siya, I will take a bus. Hindi, please. Muli ang pagbuntong hininga at ang pagsang-ayon. Walang kibong lumabas ang library si Ann. Sa sulok ng dibdib inaasang magbabagong isip ng asawa at pipigilan siya. Subalit hanggang sa makalabas na siya ng mansyon ay hindi siya nakita ni Alvin. Lumong-lumo ang pakiramdam niya habang inihahatid ng driver sa istasyon ng bus. Sa durasyon ng biyahe, hindi lamang isang beses niyang ninais na bumaba at bumalik. Hindi niya gustong iwan ang asawa. Nakanda siyang kalimutan ng mga bagay na lagi nilang pinagtatalunan. Hindi siya kailanman nakadama ng ganitong kalungkutan nang dahil lamang mawawalay sa paningin niya si Alvin. Makalipas ang 2 oras ay nasa San Marcos na siya. Hindi nagulat si Pilar nang makita siya. Nahulaan niyang tinawag na ni Alvin dito yon. Iha? Sa lubong ni Pilar. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya gustong umiyak sa harap ng matandang tiyahin. Gusto ko munang magpahinga. Tiya, walang kibong sinamahan siya ng matandang babae. Pagpanhik. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdanan tumunog ang telepono. Dali-dali siyang bumaba doon upang
Wala na sa loob ang gulat na si Pilar. Nadulas siya sa hagdan at napadaosto sa 3 baitang at tuluyan sanang nahulog nang hindi mabilis na nakakapit sa barandilya. Ann? Mabilis din siyang tumayo. Pagaman, nasaktan ng braso at binti at ang balakang. Napakalakas ng kapit ng braso barandilya at tagasgas sa hagdan ng isang binti niya. Sagutin ninyong telepono. At baka si Alvin na nga ang iyan. Impit ang pagdaing niya. Hindi malaman ng matanda kung sino ang lalapitan. Kung ang teleponong walang hinto sa pagring ay ipinapahiwatig ng mga mata niya, ang sagutin nito ang telepono. Hello, Alvin. Narito na siya? Nilingon ng pamangkin na kamista pa mga mata pagkarinig na si Alvin ang nasa linya. Gusto ko siyang makausap. Tia? Paika-ika siyang lumakad patungo sa kanilalagyan ng telepono at inabot mula sa tiyahin. Alvin, kung nahahalata niya ang pananabik sa sariling tinig, hindi niya alam. Bakit ngayon ka lang? Ang kabilang linya. Kanina pa ako tumatawag dyan. You should be there for 45 minutes ago. Kung galit o pag-aalala ang nasa tinig ito, walang pakialam si Ann. Ang alam niya, gusto niyang marinig ang tinig ng asawa. Nasiraan ng boss. Malapit sa San Carlos Di niya mapigilan ang magpakawala ng marahang pagdaing. Sumakit bigla ang puso niya. What is wrong, Ann? Nahulog ako sa hagdan. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Sumigaw sa telepono si Alvin. Ano? 3 baitang lang. Nasa itas na lang ako na magring ang telepono. I knew it was you and I want to reach the phone. Oh, Alvin! Muli niyang dinama ang puson. Damn you, Ann. If this is your way of torturing me, then you are succeeding. Nahihimigan niya ang amoy ng tinig ng asawa. Pagkatapos muling tumaas ang tinig. Ano mang masakit sa'yo? Nasaan si Tia Pilar? Kakausapin ko siya. Utos ito sa mabalasik na paraan. Mabilis siyang umiling. Ayoko, gusto kitang kausapin. Oh Alvin, why are you giving up on me? Napahikbi siya pagkatapos ay dumaing muli. Oh darling, ano bang sinasabi mo? Anong masakit sa'yo? Oh Alvin, bakit puson kong masakit? Tuluyan na siyang napaiyak at may kabang bumabangon sa dibdib. Noong 1 linggo pa dapat ang period niya, alam niya yon. Alvin, please, gusto kong umuwi dyan. Hindi ko naman talaga gustong umalis. Patuloy ang paghikbi niya. Kung ano mang namagitan sa kanila at ang iniisip niya sa asawa, tuloy ang naglaho ng mga sandaling iyon. She only knows that she wanted to be with him now. Oh baby darling, I'll be there as fast as I could. Ibigay mo kay Tia Pilar ang telepono and I'll give instructions. Utos ito in a gentle and worried tone. Pinasa niya ang telepono sa tiyahin at naupo sa malaking sofa. Sandaling nag-usap ang dalawa at pagkatapos may denial ang tiyahin. Ang family doctor nila na mabilis itong pinapunta. Nag-aalalang nilapitan itong pamangkin na ginigitian ng pawis sa noo. Nagdadalang tao ka ba, Ann? Banayad itong tanong. Hindi ko natitiyak, Tia. At kung ganun nga, hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari sa anak ko. Tuloy na siyang napaiyak. Niyakap siya ng matandang babae. Sana wala, anak. Hindi ka naman dinudugo, di ba? Mabilis siyang kumawala at sa mismong sandaling iyon checked herself. No. Walang bahid ng dugo, pero sumasakit ang puson ko. And I'm scared and I want my husband. Parang batang wika nito na sinabayan ng iyak. Baka hindi ka naman nagdadalang tao, iha. 2 linggo pa lang halos kayong kasal ni Alvin. Siguro tensyon lang yan at pagod sa mahabang biyahe. Konsola ng matanda. Paimpet na dumaing si Ann. Di niya kailangan sabihin ditong bago sila kinasal, may nangyari na sa kanila ni Alvin. Nakalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor. Agad na tiningnan si Ann. Hindi ko malalaman kung nagdadalang tao ka, iha, hanggat di natin nasusuri sa laboratory. May madali ang paraan pero kailangan sa umaga ginagawa yon pagkagising mo. Mabuti pa, dalhin na kita sa klinik ko. Suhestyon ng doktor. Kung ano sa palagay ninyo makabubuti, doktor? Ano yang panayang haplos sa puson? Sa oras ding yon, sinakay sa jeep ng doktor si Ann. Mahigpit niyang ibinilin sa katulong kung nasan siya sa sandaling dumating si Alvin. At habang tumatagal, tumitindi ang sakit ng puson niya at tuloy na siya nagpanik dahil nararamdaman niya tila may basa sa panty niya. Sa ospital ninyo ako dalhin, Tia Pilar? Pa-hysteria niyang sabi. Nakanda na siya papasok sa ER nang dumating si Alvin na ginamit ang company helicopter. Bago tuluyang nakatulog si Anna, silayan ng mga mata niya ang asawa na mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Please don't leave me. I love you.
ang sinabi niya sa pagitan ng tuluyang pagkawala ng malay. Si Alvin gusto magpanik at hinarap ang mga doktor. Kinabukasan nagkamalay siya at nasa private room, sakay sa isang private hospital sa bayang yon. Kung di lang mahigpit at tiniyak ng mga doktor kay Alvin na simpleng DNC lang naman ang gagawin at walang delikado, hindi ito magpapahinuhod. Gusto nitong dalhin sa Maynila ang asawa. Ipinilit itong samahan sa DR si Anne sa durasyon ng DNC. He was squeezing and holding her hands, talking sweetly and gently, kahit na alam na hindi naririnig ng asawa. Sinikap na ikalma ang sarili sa matinding pag-aalala. Alvin? Nagtaas ng mukha. Si Alvin na nakayupyop sa nakatulog sa gilid ng hospital bed na mahigpit pa ring hawak ang isang kamay ni Anne. Babe? Wika nito sa namamaos na tinig. Mabilis tumayo at naupo sa gilid ng kama. Kamusta na ang pakiramdam mo? Iyak ang sinagot ni Anne. I've lost our baby. Shh! Huwag kang umiyak. Baka makasama sa'yo. Niyakap itong asawa and kissed her tears. Pero hindi ko gustong mawala siya. It was all my fault. Tuloy siya sa marahang paghikbi. Hush, babe. Wala kang kasalanan. Hindi mo gustong nangyari. He said softly, tenderly. We can make dozens of them. Darling, in no time at all. Tiniyak ng mga doktor na kaya mong manganak ng kahit ilan. Just don't cry, please. Kasalanan ko. Hindi ako dapat umalis sa atin. Hindi dapat kita iniwan. Hindi ako dapat nagselos kay Leah. Oh, how can you ever forgive me ngayong naniwala ako ng anak natin? Patuloy niya in agony. There is nothing to forgive dahil wala ng kasalanan. Muli nitong dinampian ng halikang asawa. Ako dapat sasihin, babe. Hindi ko dapat kinasapakat si Leah na pagsilosin ka namin. Huminto sa pag-iyak si Leanne sa bahaging iyon. Wala kayong relasyon ni Leah? Mabilis umiling si Alvin. Hindi kahit kailan kami nagkarelasyon. We're like brothers and sisters, darling. Si Tony ang best man natin ay ang boyfriend niya at sa isang buwan ng kasalan dalawa. Alam din ni Tony ang plano ninyong pagsilosin ako? Tumango si Alvin. Ang papa at mama. Wala silang alam at natitiyak ko. Di nila ako patatawarin sa sandaling malaman nila. Muli nagkaroon ng lambong ang mga mata niya. I have lost their first grandchild. Pabalong niyang sinabi. Muling namawang luha sa mga mata. Darling, please, nahihirapan ako makita kang ganyan. I promise to give you as many sons and daughters as you want. Banayad ditong hinawi patalikod ang buhok niya. Kung gusto mo, made in Las Vegas pa. And we can start making that baby as soon as your doctor gave the go signal when to. Hindi mo itatanong sa doktor yan? Nagsalubong ang mga kilay niya. I can, if only to pacify you. May bahagyang amusement sa tinig nito. Don't. Ako magpapasya nun. Tumaas ang kilay ni Alvin. Meaning? Kung doktor ang sasabihin mong magsabi kung kailan, tiyak matatagalan. And I want it very soon. Formal niyang sinabi. Di pinapansin ang laughter sa likod ng mga mata ng asawa. Alin ang gusto mong madaliin? Ang process ng paggawa ng baby o ang lovemaking natin? Nangunot ang noon niya. Hindi ba pareho yon? No, my darling. Ang baby consequence na lang ng lovemaking. Oh well, nagibit siya ng balikat. I guess I want you first and then, of course, gusto ko rin magka-baby na tayo. Muling kinabakasan ng lungkot ang mukha niya. Hindi ko talaga gustong mawala ang unang anak natin. I know, babe. I know. He whispered tenderly. Gusto nitong sabihin sa asawang higit tong mahalaga, subalit sa katayuan ni Anne ngayon labis itong dinamdam ang pagkawala ng kanilang unang anak, and she needed him more than ever to reassure her. Dinaman ni Anne ang mukha ng asawa. Mahahaba na ang tumutubong balbas. I love you, Alvin. I know. Itinaas nito ang kamay niya at hinagka ng likod ng palad. Patawarin mo ako sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Me too. I know I've been a brood. Muling niyakap na mahigpit ng asawa and showered tiny kisses on her face. Pagkatapos banayad na hinagkan sa mga labi. Alvin, wala ka bang sasabihin? Tumawid ng upo si Alvin. Oh yes, I'm taking you out this morning. Sa atin ka na magpapagaling. May naghihintay na rong private nurse mo? Pagkatapos kong ayusin ang bill, isasakay kita sa chopper. Napapikit si Anne in disappointment. Wala ka na iba pang sasabihin? May nakalimutan ba ako? Pagmamaang-maangan ito. I told you I love you. Of course, pangatlong beses na yan. Una bago ka pinasok ng DR, a while ago, at ngayon. And thank you darling for loving me. Umikot pa itaas ang mga mata ni Anne. Aren't you supposed to tell me you love me too? Of course, malibang wala ka talagang pag-ibig sa akin.
Kinabakasan ng insekuridad ang mukha niya sa huling sinabi. Puno ng pagmamahal ang tawang pinakawalan ni Alvin. He cupped her face and tenderly smiled down at her. I have loved you long enough, Anne. 3 taon. Una pa lang pinakita sa akin ng daddy mong larawan mo. I even attended your graduation kahit di mo alam na naroon ako. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. You were there? Tumango si Alvin. From a distance, at sa lahat ng mga pagkakataong maaari kitang makita ng lihim. Nang mamatay ang daddy mo, sandali din ako naroon, pero wala ka nakikita sa matinding dalamhati mo. I wanted to comfort you then, pero pinigil kong sarili ko. Halos mag-umapaw ang dibdib niya sa matinding pag-ibig sa asawa. Do you really love me? Bakit sa palagay mo? Bakit pinatawad ko ang daddy mo sa kasalanan niya sa kumpanya at tiniyaan sa magtrabaho pa kung di dahil sa pag-ibig ko sa'yo? Una, na intriga lang ako sa larawan mo, darling. Then I satisfied my curiosity na magpunta ako ng San Marcos para makita ka without you seeing me. Kung kama lang gusto ko sa'yo, napakamahal ng 2,000,000 at kalahati, my darling. I can get it for free nang di ako nire-resting ng babae. Naaaliw nitong sinabi. Umirap at lumabi si Anne. But would she be as responsive katulad ko? At ibibigay ba niyang sarili niya sa yon in wild abandonment tulad ng sinabi mong ginagawa ko? She asked innocently. Marahang tumawa si Alvin. Pagkatapos seryoso nagsalita. No, darling, and in my sexual escapades, no one had ever given me the shattering ecstasy I have experienced with you. I cannot say the same thing. Walang point of comparison. Di malaman ni Alvin kung matatawa o magagalit. Pinili ang una. Hindi magkakaroon ng tsansaan, and don't you ever think about it. Isang maring halik ang ginawa nito sa asawa. Si Anne lihim ng umiti. Buong pagmamahal na hinaplos ang ulo ni Alvin. Mula sa mga sandaling yon, alam niya kung paano gagalitin at tutuksoy ng asawa. Simula na mangyaring mas maging mas malambing sila sa isa't isa. Pagmamahal ni Alvin sa asawang dahilan, kung gusto niya itong makasama habang buhay. Nalulungkot man sila sa nangyari, doon naman nila napatunayan at nagkaalaman na mahal nilang isa't isa. Matagal nga lang na-realize ni Anna na nagsiselo siya kay Leah. Masayang-masaya si Alvin dahil sa wakas natupad na ang hiling niya na malaman at maramdaman ng asawa kung gaano niya ito kamahal. Mas naging maalaga at masiyahin si Alvin kapag kakausap ang asawa, yung tipong ayaw magtampo at magbago ang mood ni Anne. Nakapagbakasyon din sila sa magulang ni Alvin makalipas ang 1 buwan, nakabuo din ulit. Sa puntong yun, sobrang ingat at pag-aalaga ng ginawa ni Alvin sa asawa. Dahil yon, ginawa nila na may pagmamahal. Makalipas sa mga taon, mas naging matibay ang pagsasama ng dalawa. May tampuhang managaganap, hindi matatapos ang gabi na hindi sila nagkakaayos. Mas nangingibabaw kasi sa kanilang pagmamahal at respeto. Nalaman na lang din ni Anne, yaman lang din pala ang gusto ni Rob sa kanya dahil tamad tong magtrabaho. Sa buhay nila ngayon mag-asawa, kasama ng anak nila, masaya sila at wala nang mahihiling pa kundi kaligtasan ng pamilya at kalusugan. Mas matibay pa rin talagang mas mahal ka ng lalaki kaysa mahal mo kasi hindi sila basta-basta sumusuko. Pero kapag nagmahal ang babae, madaling sumuko, lalo na kung walang pagmamahal ng lalaki. Masarap sa pakiramdam kapag mas mahal ka ng lalaki, yung tipong kahit araw-araw ka may topak, araw-araw mo siyang inaaway, iintindihin at iintindihin ka pa rin niya kasi mas nangunguna ang pagmamahal niya sa'yo. At dito na po nagtatapos ang kwentong Pambayad Utang. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat sa walang sawang nakikinig at taga-antay ng upload araw-araw. Sa mga sumusuporta palagi, thank you po.